Um, Muli magandang umaga po sa gabing ito. Sa umaga pong ito, meron po tayo dalawang magbabahagi. At ang unang pong tatawagin, di ko po batid kung siya'y magpupuri sa ating Panginoon o siya'y aawit. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Magno Guevara. Salamat. Magandang umaga po sa gabi nito. Ako po ay tinawagang muli dito sa lugar na ito upang ako po ay mag-alay ng awit. Una sa ating Diyos at banal na Espiritu sa katawan po ng ating mahal na Apo. At sa inyo pong lahat. Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na Espiritu. Handog natin ipagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, dumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayoko nang mawalay pa. O kiliw ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Sa buhay ko, o kiliw ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Alam po ninyo ako nasurpresa po ako. Hindi ko po alam na ako'y tatawagin. Ganun pa po ako nagpapasalamat. Inyaalay ko po muli sa ating Diyos Ama at sa ating lahat.
Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Jesucristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Salamat po, maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang awitin na inhandog sa ating Panginoon at sa ating lahat. Maraming salamat. Ayun po ang pangalawa pong tatawagin. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa isang mga alagad na pinahugutan ko ng lakas na pananampalataya. Dilit walang iba po ang ating kapatid na Mother of the House, Mami Marisa. Salamat po, Ama. Sa gabing ito ay pinahintulot mong muli na maghayag ng kabutihan at kagandahang loob sa bawat araw na aming nadarama sa dako mong banal na yung tipanan sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa bawat araw ay naghahasik ng iyong mga aral upang matutunan naming lubusan at ganap na isabuhay ng ayon sa iyong kalooban. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon sa bawat araw po. Kung atin pong, nais ko lang pong bigyan ng diin yung homily po ng ating pare at ang pahayag po ng ating mahal na Apo kaninang tanghali na sabi nga, ang realidad na nagaganap ngayon na ating ginagampanan para sa Diyos ay hindi para sa ating sarili. Amen po ba yun? Kumbaga, hindi kailangan maging tanyag ang ating sarili sa bawat nating ginagampanan, kundi kailangan maging tanyag ay ang ating Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, bakit dito ko po ipinokus yung nais ko po ipahayag sa inyo? Totoo po yun. Nung isang araw lang ay nag-uusap po kami ni kapatid na Ana. At syempre po, alam niyo naman po, hindi po lingid sa inyo. Ako po ay masyadong in love kay God. Lalo na po pag wala pa akong mapagsidlan talaga ng galak. Sana po, wag niyo na pong questionin yun bakit ganun ang aking nararamdaman. Hindi ko po alam, sapagkat sabi ko nga sa kanya, parang inari ko na sa aking sarili na siya na yung love of my life. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kapag mahal mo ang isang tao o ang isang Diyos, kahit hindi mo siya nakikita, sabi ko, sa titwinan na sinasambit ko po ay, ayaw ko ma-depreciate yung appraisal niya sa akin. Kaya sa bawat araw, naroon po yung kaukulan na kapag nararamdaman ko pong stress ako, nararamdaman ko po sa aking sarili na sa pagkatao ako. Bakit? Ang dami ko po nakakalimutan eh. Samantalang sa edad ko na to, bata pa naman po ako. Pag alam ko na sa pagkatao ako, ang dami ko nakakalimutan. Buhay po ba ang Diyos? Noong isang araw po kasi, nagkaroon ako naghabulan po ako ng isang isinaayos po na, syempre po, ukol sa problemang pantahanan, at isinaayos ko po. At
On the spot naman po, na okay na po lahat, hindi ko alam na hinahanap ko po yung cellphone ko kung nasaan. Dalawa po kasi yung cellphone kong hawak. Yung isang cellphone ko po ay wala na po halos, wala na pong sulat ng mga numbers. Hinuhulaan ko na lang. Kasi ayoko pong gumamit ng bagong cellphone. Hindi po ito sa pagpamayabang. Nanghihinayang na po ako. Although binibigyan naman po ako ni kapatid na Pearl, binibilhan po ako ng bago, hindi ko po ginagamit. Gusto ko po yung hinuhulaan ko yung number at yung letter. Yun po, doon po ako gamay eh. Dahil yung liwanag lang nakikita ko, kahit hindi walang number, walang letter. At yung isang cellphone naman, maliit po yun, hawak ko lang. Natapos na po yung problema na yun, nagsakasakay ako sa tricycle, nako, sabi ko, naiwanan ko yung cellphone ko. Hanggang iniisip ko kung nasa cellphone ko, hawak pala ng kamay ko. Boy, babaeng Diyos! May po ba yun? Bakit ito ang sinambit ko po sa inyo? Ganyan po, muli pinakikita ng Panginoon, kapag nasa pagkatao ka, lito ka. Amen? Pag nasa pagkatao ka, tuliro ka. So balik kapag ang Diyos ang kasama mo, wala mang numero, wala mang litra, sigurado, alam mong pindutin, tama yon dahil kasama mo ang Kristo. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya sabi ko kay kapatid na Pearl, nako, Diyos ko, nahiya tuloy ako sa magta-tricycle. Sabi ko, bumalik tayo yung cellphone ko, naiwan. Yung pala hawak ng kamay ko. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya sabi ko, Ama, ayoko na ng problemang pantao. Sabi ko, ayoko na talaga, sa'yo na lang ako. Amen po ba yun? Sapagkat maraming umaandar kapag may problemang pantao na ginawa mo pantao ang susolve. Sasakit ang noo mo, kikiligis dito. Pag dumingin ka sa salamin, ang laki na ipinangit mo. Ayoko ng ganon. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang sinambit ko po sa inyo? Totoo po yun na muli uulitin ko kung paano akong hinalaw ng Ama sa sabi nga ng isang kapatid na liway, na pahayag po niya yun sa internet, sa isang basurahan. Nirecycle ako, sabi naman ni Mami Beth. Gusto ko maging kapakipakinabang sa pag-recycle ni God sa akin sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Ipinahayag po ni kapatid ni kapatid na Liway bilang Apo Liway yung kapahayagan tungkol sa ang mundo ay isang basurahan, hambing sa basurahan. At nagnilay po kami ni kapatid na Beth. At sabi ko nga kay Mami Beth, galing ako sa basurahan. Sabi niya, ni-recycle ako. At ang ginamit na para ma-recycle ako, si Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Yung ugnay-ugnay po na yon, isa lang ang tumbok ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon po sa kaganapan na yon, sa ngayon, sa kasalukuyan, okay lang po. Napakasarap kapiling ang ating Panginoon. Naroon po yung kaukulan na hindi mo naman siya nakikita. Hindi mo siya mahahawakan. Subalit yung pandamang ibinibigay sa'yo, bakit ka tumutupad at gumaganap na gusto niya? Kahit ikaw mismo sa sarili mo parang ayaw mo, hindi pwedeng manaig yung sarili mo na ayaw mo, kundi ang nananaig ay yung gusto ng Diyos kahit ayaw mo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung nagaganap ngayon eh. Ang saya, ang sarap. Sapagkat, sabi ko nga, no isang araw lang dumulog ako, ano po, Ama, wag po kayong magsasawang makinig sa akin. Ito po hindi isang pagpapaimbabaw. Opo, inaamin ko po sa inyo, ang dami ko pong pinanghihinayangan kung bilang pagkatao. Subalit, yung kaukulan na ako'y nakipagsapalaran, hindi ko na po yun sasambitin sa inyo. Ako'y nakipagsapalaran doon sa kaukulan na magagamit ko para sa'yo at matatalo lang ako. Sana noon pa man, sinabi mo na sa akin na matatalo ako. Buhay mo ba ang Diyos? Sana sa'yo na lang lahat. Hindi na ako nakipagsapalaran. Ganun po yung tema ng aking dulog sa Kanya. At sa katotohanan lang po, kontentong-kontento na po ako sa ginagawa niyo sa buhay ko. Subalit, hindi pa po ako kontento sa ginagawa ko sa'yo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, ang sinagot po sa akin ng Panginoon, anak, doon daw po pala lugod na lugod ang Diyos. Yung hindi tayo pa nakukontento sa ginagawa natin sa Kanya. Amen? Kailangan araw-araw, lagi nating mapunuan yung para sa Diyos dahil alam nating lagi tayong kulang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, yun po yung, sabi ko, ang sarap-sarap na kaya ko po inilahad sa inyo. Sa katotohanan lang po talaga, ang laki po ng pagkakaiba kung paano kang hinango ng Diyos at binigay mo yung sarili mo para sa Kanya.
ipapayapa ka sa isip at sa puso, maging sa ginagampanan mo. At sa bawat araw po, naroon po talaga yung sabi nga ni Father, yung tunay na paninindigan at tapang para ipaglaban ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat sa akin pong karanasan, karampot man po, nararamdaman ko po sa aking sarili na kapag nararamdaman ko pong kasama ang Diyos, parang ang lakas-lakas ng aking pakiramdam. Ang lakas-lakas na kaya kong humarap, ano pa yon? Parang ganun po yung aking nararamdaman. Kaya ko po ito sinambit sa inyo, hindi upang ipagmalaki ako, kundi upang ipagmalaki ang ginagampanan ng Diyos sa buhay ko, na sa bawat araw, wala na po akong masambit, kundi pinupuri ko po siya. At minsan nga po, naroon yung halos tuwing hapon, nararamdaman ko pa na gusto ko na ipikit ang aking mata. Ngunit, kinakapa ko po sa puso ko kung ano yung dapat kung gapang gawin para maimulat ko ang aking mata. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po pala. Kaya, nung isang araw, bumagsak ang aking BP, sabi po ng mahal na apo sa text, matulog ka, magpahinga ka. Alam niyo po sagot ko sa kanya, masilayan ko lang po kayo at maramdaman kong ganap ang pananalig ko sa Diyos, makita ko lang po kayo, okay na po ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito sinambit? Sapagkat sa dakong ito, tuwiran po mga kapatid, alam ko po yung nararamdaman ko, yung nararamdaman nyo rin. Hindi tao ang tinanggap natin sa dakong ito. Oo, gumamit ng katauhan, pinagkatiwalaan, nagpakababa, nagparaya, maging ang kanyang buong pamilya para tumupad sa ating Diyos. At sa pagtupad po nating mahal na Apo Kunching, yun po yung pinahahalagahan ko po sa aking sarili na yung pagtupad niya ay hindi tao ang sinunod. Amen po ba yun? At lagi ko pong inilalagay sa aking sarili na kailangan kong tumupad kung ano man po yun dahil alam ko po si Apo Kunching ay pag-aari ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At dahil si Apo Kunching po ay pag-aari ng Diyos, kami po mga hinirang ay pag-aari na rin po ng Diyos. Ngunit, kailangan lang po na kung paanong pinahalagahan ng Ama yung tunay na pag-aari niya, kami po na mga nabahaginan, kailangan din po naming ingatan at pahalagahan yung pag-aari ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At ako po sa aking sarili, sabi ko nga po mga kapatid, sa bawat araw, hindi kayang itala o masambit ng anumang salita ang galak na nararamdaman ko sa piling ng Diyos. Sabi ko nga kay kapatid na Ana kahapon, sabi ko kapatid na Ana, sabi ko, ewan ko bakit napag-usapan po namin yon. Sabi ko, basta nararamdaman ko ngayon kapag finokus ko po at nakikinig po ako ng mensahe ng Banal na Espiritu at may nasisilayan po ako sa Kanya na parang andun lang sa harap si God. Parang gusto ko siyang lapitan, yakapin, at gusto ko siyang ihag talaga. At gusto kong i-express sa Kanya yung damdamin ko na kahit hindi kita nakikita, nararamdaman ko yung ginagawa mong pagpapahalaga sa buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, alam ko hindi lang ako yung may karapatan para tumanggap nun. Tayong lahat. May karapatan. Iba-iba po yung pandaman na ibinigay sa atin ng Diyos. Subalit yung pagpapahalaga na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa, yun po yung pagpapahalaga na ang bait talaga ni God. Hindi niya ibibigay yung kaukulan na halimbawa sa kapwa mo o ipahintulot niya na kainggitan mo ang kapwa mo, hindi niya ipahihintulot. Sapagkat kung parehas kayong minamahal ng Diyos, magkaiba ang kaukulang dapat niya ibigay sa inyo na isa lang ang papupurihan nyo, kaya wala pong magiging kalituhan. Amen po ba yun? Yun po yung damdamin ko na sa bawat araw ay lagi ko po inilalagak sa Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching na taas noo, ano man ang pinagdaraanan para sa Diyos, hindi dahil sa aking sarili, kundi para sa Diyos. Kaya kapag naramdaman ko na po sa puso ko na na-sustain ko si God sa maghapon, sa ginampanan ko po, masaya na po ako. Subalit kanina po, tinamaan po ako sa mensahe. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko, ako yun na. Sabi ni kapatid na Al, Mami, ikaw yun. Opo, ako yun. Tinatanggap ko po yun. Sapagkat muling pinatunayan po ng Ama na buhay na buhay siya. Ang sabi po ng Banal na Espiritu kanina, kayong may mga kasambahay na hindi nyo kayang unawain ang kasamahan nyo.
na minsan ay sa kanilang pagkakamali, hindi nyo na makita yung maganda nilang ginagawa. By po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam nyo po, sabi nga ni kapatid na Mari sa akin, hindi mo napigil ang pagkatao. Sabi ko, hindi ko napigil, pero pagbaba ko, nahiya ako sa Diyos. Amen? Sapagkat kanina po, sasabitin ko na po, pagkalibing po, dumiretso na po ako, may inasikaso po ako. So, siyempre po, naka-tricycle, napakainit, sa masalubong yung init. Pagkapamalengke po, pumunta po ako sa isang university, tapos bumalik, sinundo yung alaga ko. Tapos sabi po ng aking kasambahay, kompleto na po ang lahat ng kailangan ni Nini, sabi niya. O sige kako, yung mga damit ate, pati yung diaper, sabi ko, unang problemahin yung dala ko na. Mayroon siya hindi nasambit na hindi ko rin naalala. Basta sabi niya kompleto. O sige, pagdating ko po doon, mabilis na po kami. Tara na. At malilate na ako. Di sakay kami sa tricycle. Siyempre po, ang init po. Pagdating dito, pinaisip sa akin ng Panginoon, may kulang ang dala ng kasambahay mo. Pagkakita ko, biglang umiba yung ko. Sabi ko na, tagal-tagal na binilin, hindi pa nadala. Nakakainis. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre may mga alagad. Pero hindi po ako nagmumura. Kahit minsan hindi ko pa po nagawa na magmura. Kaya nung kanina po, nung minensahe po ng Banal na Espiritu, parang unti-unti po ako lumulubog sa aking upuan na nahiya po ako sa Diyos. Na although ang aking kasambahay ay nandyan, kasama ko, sabi ko nga, ramdam ko po na, ito pala, si Ate Joy. Alam ko naman po na mahal niya ako. Sabi ko nga, Ama, napag-usapan nga namin ni Mami Beth, ito po hindi isang pananakot, babala lang po ito. Totoo po yun. Yung mga naglilingkod na tapat sa ating Panginoon, hindi ko po sinabi na ako'y tapat. Subalit napakarami ko na pong karanasan na ang mga lumisan doon sa mga tapat na lingkod at humayo na walang dahilan at may ibang dahilan, hindi po sila napapanuto. Kaya salamat po at binigyan po ako ng kasambahay, although manaka-naka, madalas ko, ate, nakakalimutan mo po, nahiya po ako kanina, humingi po ako ng tawad sa Diyos. Although ang sabi ko lang naman, ang haba-haba ng oras, sa bayan pa lang ako, tinext ko na, sabi kompleto, pagdating dito kulang, nakakainis. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, bakit ko po ito kwento? Tama po, sapagkat although naisip ko naman po yun, ngayon lang naman po naganap yun, sa puso ko po, sa sobrang pagod, at lagi ko pong inuunawa yung kalalagayan ng mga kasambahay na alam ko na gaano man sila kapayak at simple, yung kanilang ginagawa hindi ko kayang gawin. Yun po yung respect na maibibigay ko sa aking kasambahay, sa aming kasambahay, at kanino man na nananalig ako sa Diyos, na para magalak ang Panginoon. Ano man ang sinuko ng bawat isa, pinakamaliit man o pinakamahina man, sumuko sa Diyos, yun ay bigyan natin ng respeto upang tayong lahat ay maging masaya. Muli, magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Mami, maraming salamat po sa napakagandang pagbabahagi. Mga kapatid, harinawa po ay maging karagdagan buhay panampalataya ang may meron po isang request ang ating kapatid na Mirna po. Hindi ko po batid kung aawit po siya o magpupuring muli sa ating Panginoon. Purihin at dakilain ka, Ama. Salamat po sa kalooban mo na pahintulutan mo po akong makapagbahagi ng karampot bilang pagpapakatotoo sa pag-amin at pagpapakatapat sa iyo. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kanina pa pong umaga, sabi ko sa sarili ko, kung loloobin mo, Ama, kahit po 2 minuto, makahingi po ako ng tawad sa Ama, sapagkat kaninang umaga, may kapraso, karampot na kaganapan na pinatunayan sa akin ng Diyos na gaano ka man kapuspos, maaaring gamitin ka din at pahintulutan na padaanin sa iyo si Diablo
upang may subukang kapwa ka, maaring kapatid mo. At napatunayan ko sa aking sarili na bagamat ginamit ako ng dyablo dun sa kaukulang kaganapan, ipinaramdam sa akin ng Diyos yung ako'y humingi ng kapatawaran sa Kanya habang nagmemensahe ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Habang hinahaplos ko ang daliri ni Mami Beth, dumidiin ang haplos sapagkat damang-dama ko na ako ang kinakausap ng Diyos. Ganon din po pala si kapatid na Emma at si Mother Marisa. Ayoko pong, hindi ko alam kung paano kong sasambitin, subalit hindi ko po maaaring ilahad yung katotohanan ko ano yung pinagkasalahan ko. Nawala akong layon kundi maging maayos lamang yung bagay na ipinatunghay sa aking mata. At wala akong naging damdamin kundi yung habag sa aking kapatid. At kung kaya't ang labi ko ay nabuksan ko sa hindi magandang pananalita. At yun po ang buong kababaang loob na hinigi ko ng tawad sa Panginoon. Kinakausap po ako ng Diyos kaninang umaga habang nagpapahayag ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Hindi ko na po ilalahad kung ano yung mga kaganapan, ipababatid na lang po sa inyo ng Ama. Kundi dito ay pinatotohanan lamang ng Diyos at ipinatunghay sa akin ng Panginoon na ang akala ko, ako ay higit na matibay at matatag na sa aking kapatid. Subalit ipinatunghay ng Diyos sa akin. Ginamit ako ng kalaban doon sa kaukulang nahahabag ako sa kapatid ko dahil alam kong pagod na siya. Hindi ko na po babanggitin kung sino ano. Dahil alam ko na pong pagod na siya, ay nasilayan pa po ng mata ko ang kanyang ginagampanan bilang isang lalaki. Ay nakita ko yung gampanin niya. Nahabag po talaga ako dahil iyan po kasi, pagkagising ng kapatid ko na yun, aakyat na po siya dun sa ginagawa niyang balangkas. At doon ay marinig mo, nagpupuri, may dalang banal na salita doon sa kanya tabing ilog. Parang nanaig po sa akin yung hindi pag-ibig na mula sa Diyos, kundi nanaig sa akin yung pag-ibig na bilang tao. Ngayon mga kapatid, ano po yung nais kong ibahagi at ipaabot sa inyo? Pinatunayan lang ng Panginoong Diyos na hindi tayo maaaring humatol na ako'y puspos na. Yung kapatid ko'y kailangan ko pang gabayan. Bakit po? Sapagkat lahat ng tinura ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ay pinatunghay sa akin ng Diyos sa katauhan ng aking kapatid. Alam niyo po, si demonyo talaga yung nakapagsasalita rin ng mabuti. Abay kapatid! Ay pagod ka na, habag na habag akong makita kang ganyan. Ano po, bahala na po kung ano yung ginagampanan. Alam niyo po, yung kapatid ko, hindi man lang sumagot ng nagtaas boses, kundi ang isinagot niya po sa akin ay, hayaan mo na. Baka may mga ginagampanan pa sila o kung gigisingin ko pa ay ganon, o ang anak ko, ang ano. Kaya po ako, galak na galak, sabi ko, kahit 2 minuto lang, ang nais ko pong ipabatid sa inyo, nagalak po ako sapagkat isang kayamanan po sa akin yung matunghayan ko ang isang kapatid sa espiritu o kapatid sa laman na gano'n na pala ang taglay-taglay niya. Gano'n na pala yung pagtitimpi niya sa sarili niya at ipinabatid rin sa akin ng Diyos na kailangan ay patuloy pa akong maglimi at purihin at dakilain ng Ama sa dakong ito, sa pamamagitan ng paghahayag niya ng kanyang mga banal na salita, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, ay para po talagang kinakausap ako ng Diyos na mayroon akong hindi tamang nagawa at may pinatunghay siya sa aking maganda na nagdulot sa akin ng sigla. Nagdulot sa akin ng higit na igting ng pananampalataya sapagkat doon pinatunghay niya sa akin, sa kabila ng pinagdaraanan ng aking kapatid ay naroon na yung kanyang pagsasabuhay sa kanyang pakikinig. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa ang karampot kong ibinahagi kung papaano ay buong kababaang loob ko po, Ama, na tinanggap at hinihingi ng kapatawaran sa iyo ang pagkakasala ko. Salamat po, Ama, sa pamamagitan ng salita mo. Hindi man tuwirang kayo ay bumababa sa aming tabi. May ginamit kayong sangkatauhan upang ipabatid sa amin ang marapat na aming tinutupad kung tama o mali. Nawa po, Ama, patuloy maging ganito ang aming damdamin at sa tuwin ay matuto kaming tumanggap kung anong marapat naming tanggapin. Maraming salamat po, Ama. Amen.
Maraming salamat po mga kapatid sa napakaganda pagpapahayag. Huwag ka pong malumbay, huwag po kayong malungkot. Kung ano man po ang ating pagkakasala sa bawat sandali, ihingi ng tawad sa ating Panginoon. Huwag na po nating pagtagalin pa sapagkat ito'y kumananahan sa ating puso. Ito'y magsisilbing tinik ng ating damdamin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mami Marisa, bagamat kanina nauntol ang aking pagpapasalamat sa iyo, maraming salamat po sa napakagandang pagbabahagi ninyo.